But fresh siya eh. At saka yung parang, wow, nag-iba yung buong dynamics ng kwento because of him. Thank you. Okay, June, salamat ha. Next. Good afternoon po. Gracie po at It's Me Gracie that vlogs po. Tayo ka, Gracie, para makita nila. Ay, tayo ba ulit? Ay, tayo na pala. May question po ako direct. Tanong ko lang po, yung pong bang title na The Legal Wife, was it intended to be parang mag-center mismo dun sa talagang legal wife? Or meron pa pong iba pang tinatackle yung series aside from yung family? Siguro, Miko, can I tell this? Yun na. Okay. The original, the first title. Opo, Para lang, kasi nataon lang kasi na ang mga teleserye na ginagawa ng ABS-CBN, kadalasan iba kanta at ganyan. Actually, ang original title nito, Hanggang Kailan Kita Mamahalin. Because every character is asking that question. Hanggang kailan kita mamahalin? And then because it's ano rin naman, nung nag-isip kami, ano yung pinaka-may catch na na title? And it's The Legal Wife. And you'll be shocked because I cannot reveal right now because we're just in the pilot episode. Pero dapat yung tanungin, bakit Legal Wife ang title nito? And that you have to see for this series. Thank you for the direct. I have a question with JC. This is your pinaka-first project with ABS-CBN, tapos prime time pa. How was the experience and how was the experience working with Miss Angel Locsin and Maha Selvan? Since medyo sobrang heavy drama talaga yung gaganap. Like I said kanina, very very grateful and thankful talaga ako na napasama ako dito. Malaking bagay para sa akin makasama tong mga magagaling na actor, magagaling na writers, directors. Hindi ko talaga ma-explain kung paano talaga yung nararamdaman ko kasi hindi ko alam kung kakabahan ka ba o ninervyusin ba ako dahil itong mga to yung mga kasama ko. Pero pag pinag-isipan mo talaga yung sa positive side niya, malaking tulong to para sa akin kasi nag-open siya ng malaking window for me to learn. Tapos na parang mag-grow as an actor. Kasi syempre, itong mga kasama ko nga, magagaling talaga. So, wishful thinking, madamay nila ako, mahatak nila ako, gumaling din sana. So, yan po. Ako very grateful. As in, wala akong masabi. Kaya nga, parang pag sila yung mga ka-eksena ko, para lang din ako nanonood. Parang masaya-saya ako. Parang ganun. Thank you. Last po, kay Miss Angel po, this is your parang second na kasunod after nung Immortal. Ito yung kasunod mo na project. Was it your decision na parang medyo matagalan yung kasunod na project or talagang yun lang yung kasunod na or pinipili mo ba yung project na mapupunta sa? Well, hindi lang naman ako yung syempre nagde-decide. May mga boss po tayo kataas-taasan. Hello po. Ayan. Nandiyan po sila sa taas. Ay, saan ba? Sa baba? Sa taas sila. Yun po. Pero yung time kasi na yun, after Immortal in the Name of Love, sabay ko kasi ginawa. So, sabi ko na, as much as possible, ayoko sana magsabay ng pelikula at saka ng teleserye. Kasi, ang mahirap po talaga. Bukod sa nakakapagod po siya, nakakabaliw, gigising kasi ako today. Yung parang ganun po. Pero bilang isang artista, totoo, namimili ko talaga ako ng project. Kasi syempre hindi naman lahat na naniniwala ka doon sa proyekto, di ba? So nung pinesent nila sa akin to, I think nakapag-present sila ng 2 kwento ba? I think more than. More than yata ganun. Na may mga okay ako. Tapos pag pinesent nila sa taas, babarilin. So, natagalan din until finally, pinesent nila sa akin tong kwento na honestly, nagdalawang isip din ako kasi sabi ko, baka another mistress story. Saka, baka kasi hindi ako, yung pagkatao ko, baka hindi ako maniwala dun sa napakamartir na babae, ganyan. So, nung in-explain nila sa akin, parang nasa-challenge ako. Parang, sige, ito yung mga tipong storya na gusto kong gampanan. And, nung sinabi nga nila sa akin si Direk Rory, si Direk Dado, and yung team na nag-handle sa akin dito, tiwala naman ako sa kanila na gumagawa talaga sila ng magandang projects.